I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Well, may mga tao na tayo dito, oh. Ang dating ang kwento na to ay pamilyado. Yung mga bida, may edad na. Maglalaro ang edad nito sa 40 pataas. Yung dalawang lalaki. Either pare sila ng age o yung edad nila nasa 40 pataas. Pero bakit may open relationship tayo doon? Mukhang ang kwento na to ay parehas silang pamilyado o parehas silang in a relationship. Pero for some reason may karma tayo dito. Kinarma siguro yung isa sa kanila. Ngayon yung lalaki hindi nakikipag-usap dito sa babae. So, ewan ko kung anong nangyari, kung anong karma yan. Pero no contact to. Yung lalaki yung hindi nakikipag-usap sa babae. Anyways, since no contact to, alamin nga natin anong reason bakit hindi nakikipag-usap yung lalaki sa babae. Pero nakarma eh. Ba't kaya ganun? Sumabit. Sandali lang. Sumabit yung deck ko. Nasira na naman. May presence tayo ng babae dito, oh. Nangyari. Sa bagay, in a relationship naman silang dalawa. Nalaman ng asawa nitong lalaki. Asawa niya to. Na may kalaguyo siya. So, ang nangyari, inaway niya siguro itong asawa niya. Dahil nga sa presence ng third party. Dumadaan sila ngayon ng chaos. So yan. Ganyan ang takbo ng senaryo. Nalaman nung asawa nung lalaki ang tungkol sa third party. Inaway niya nung asawa niya. Who knows, baka pati yung babae. Anyways, kung ito man ang kwento mo, pero hindi ko alam kung sino ka dyan, kung ba yung babae o lalaki. So,
ganito na lang. Regardless kung sino ka dyan, kung ba yung babae o lalaki, ito ang feelings niya para sa'yo. Kung isa ka man dyan sa kwento na yan. Wait lang. Third party situation pala to. Anong kukunin kong deck? Mahirap mamili. Sandali lang. Commercial. Anong feelings niya sa iyo ngayon na hindi na kayo nag-uusap? Pero maganda siguro kung usod natin to. So, feelings niya sa'yo ngayon na hindi na kayo nag-uusap. So, sabi dito, our connection is complicated. There are issues out of control. Complicated talaga. Kasi third party situation to. Tapos nalaman pa nung partner. Noong lalaki. Ang tungkol sa third party situation. Na parang mahirap daw i-control yung issue. O mahirap ayusin. I am learning a spiritual lesson. So, nasa process daw siya ng pag-aaral ng spiritual lesson. So, medyo iniiba ko yung meaning para hindi masyadong redundant. Please give me a second chance. Sana bigyan mo raw siya ng second chance. I think about you so much, it's scaring me. Lagi ka raw niya iniisip. Natatakot daw siya. I love you today, tomorrow, and always. I was just a fool for not admitting it earlier. Sa mahal ka niya, sa madaling salita. Mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. I never want to see you again. You hurt me. Aray ko, sumabit. I never want to see you again. You hurt me. Ang dating, mahal ka pa niya. Kaya lang masyadong komplikado daw yung sitwasyon nyo. Mahirap ayusin yung issue o mga issue. Pero dito, mahal ka niya. At the same time, ayaw ka na niya makita dahil sinaktan mo raw siya. Ewan ko kung anong ginawa mo. Pero, sabi dito, ayaw ka na niya makita kasi sinaktan mo raw siya. So, kunin nyo lang yung info. Nasa tingin nyo i-par sa inyo. Anong susunod dito ngayon? Anong deck? Ito. Wait lang. Ito maganda to.
Forgiveness. Allow healing waters to wash away the pain of the past. Kuha pa nga tayo ng iba. Spirit soul path. A personal evolution within your relationship. Healing connection. Your romance will transform your life. Holiday. Enjoy a change of scenery to spice up your love life. Psychic connection. Your communication goes beyond mere words. Momento. A gift from someone special. Kaya lang no contact na to. Well, ang dating sa akin, necessary daw ang forgiveness dito. Kailangan nyo na mag-forgive sa isa't isa. Pero again, sinaktan mo raw siya. Kaya rin siguro no contact to. Pero sabi dito, forgiveness. So, kailangan nyo na daw patawarin ng isa't isa. At kapag nagawa na yon, may evolution na mangyayari sa relasyon nyo o connection. So, yung evolution siguro may kinalaman sa healing. Sabi dito, healing connection. Transformation, change. Ito naman, evolution. So, malaki ang chance ng reconciliation dito. Reconciliation. Pero hindi naman necessarily sinasabi na magiging kayo ulit. Parang maganda lang kung patawarin nyo na ang isa't isa. Ito, holiday. Enjoy a change of scenery to spice up your love life. Kasi pag sinabi mong holiday, pwedeng may kinalaman sa vacation. Ito, psychic connection. Yung isa naman, momento. Well, malaki chance talaga na magkakabalikan kayo. O sabihin natin, hindi naman necessary nga na balikan. Baka magkita lang kayo all of a sudden somewhere. So, parang unexpected meeting, pwede rin. Tapos, dahil nga unexpected yung pagkikita nyo, doon kayo makakapag-usap at mapag-uusapan nyo yung nakaraan. At doon na rin kayo magpapatawaran. Kasi parang magkakaroon ng hot-to-hot conversation. Pero ngayon na hindi kayo nag-uusap, may chance ng psychic connection o mental telepathy. Momento, a gift from someone special. Kasi may healing connection tayo dito. Malaki chance na itong reconciliation o sabihin natin
pagpapatawad. Kasi may forgiveness tayo doon. Yung pagpapatawad sa isa't isa. May someone na magbibigay ng something na parang momento. As a way of peace offering. So, sabihin natin, kakain sa labas. Treat niya. Pwede rin. So, kung hindi kayo magkita unexpectedly, ay may someone sa connection nyo na magyayaya kumain sa labas. Bilang, treat o magbibigay ng something as peace offering. Pwede rin. So, yan. Ito. Last na to. Someone else. Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. Open up your heart. It will help you attract more love. So, ang dating sa akin dito, overall na. Walang reconciliation as lovers na magaganap. Kasi may someone else nga tayo. May presence ng someone else. Sabagay, itong situation na to ay open relationship. Pares kayong in a relationship sa iba. Pares kayong in a relationship. Oo nga, sa iba. Pares kayong may karelasyon. Tapos, yung lalaki, magulo buhay niya ngayon. Naaway siguro siya nung partner niya. Hanggang dito sa future, nandito pa rin yung someone else. Tapos sabi dito, open up your heart. It will help you attract more love. Saka ikaw din, di ba? May someone else ka kung isa ka dyan sa kwento. Pares kayo. May someone else. Yung open up your heart dito, tungkol sa topic ng forgiveness o healing. So, yun. Hindi na kasi pwedeng magkabalikan kayo dahil may presence na kayong dalawa ng someone else. Kaya malabo na rin to na ipagpatuloy pa. Anyways, so sabihin natin siya yung galit sa'yo kasi may clue dito na I never want to see you again, you hurt me. Kung sakali naman na ikaw yung nakapanakit sa kanya, yung forgiveness dito, open your heart, forgiveness ay para sa kanya. Siya yung mag-open up ng heart niya para i-forgive ka. Kung ikaw man yung nagkasala o nag-cause ng breakup. Willing na siyang magpatawad sa iyo. Sa future, okay, di ba sa ngayon? Dahil nga ayaw ka raw niya makita sa ngayon. Dahil sinaktan mo raw siya. Kailan kaya yung forgiveness dito? Tingnan natin. Magbibigay ako ng 3 possible timings kung kailan maaaring mangyari tong forgiveness o healing. So again, yung healing na sinasabi ko dito, as friends, o para mawala na yung sama ng loob. Pero hindi as lovers.
Malabo na yon. So, kailan? January. Yung iba, January. Yung iba naman, fall time. So, fall time ay September to December. Hindi ko sure. Hanapin nyo na lang sa internet. Kailan yung fall time o fall season o autumn season. Yung iba naman ay no need to hurry. Hindi daw kailangan magmadali. So, yan. Yung iba, January. Iba naman, autumn season o fall. Ito naman sabi, wag daw magmadali. So, hayaan na lang ang universe na kusang gumawa ng action para sa inyo. Wala kang kailangan gawin na kahit ano. Okay? Maghintay ka na lang. Punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng 8 clue, pero wag masyado mag-pay attention dito. Dahil, dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. Dating ka-workmate. Hindi pa rin kasi ng hangin eh. Wait lang. Straight ang buhok. Straight ang buhok. Separated. O separated. Kayo to. Kayo yung separated ngayon. Possessive. So, may someone na possessive. Yan na ba to? 3, 4, 5. May iba naman, boss. May iba sa inyo, boss? So, pwedeng ikaw to. Partner mo. O yung other person, boss. Ito, mas maliit sa'yo. May someone na mas maliit sa'yo. So, pwedeng partner mo o yung other person. Ilan na ba? 7 na ba? Ito na 8. Schoolmate. Yung iba ay schoolmate. So, again, may topic tayo. Schoolmate. Dito. 2, 4, 6, 7. Kulang pa pala ng isa. Ito, dog. Number 11. 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.